Ayala Malls New Valley and SM New Valley will soon open later this year. At maraming nagtatanong, do we have a residential condominium maybe for rental business right beside those malls? Right now, there's still no announcement if magkakaroon tayo ng residential condo na katabi ng mga malls na nasabi natin. But why wait if we have an existing condo like where we are right now na hindi mo lang magiging kalapit si SM New Valley or Ayala Malls New Valley, but you are at the epicenter of the development of Metro Santa Rosa. While we still have a pre-selling tower for as low as less than 20,000 pesos per month at 0% interest, huwag na natin hintayin yung mga ilo-launch na condo in the future dahil alam natin iba na yung price at that time. Hanggat meron tayong mabibili ngayon na napakaganda ng location, let's take this opportunity before the prices go up. Magandang umaga, magandang gabi sa mga Filipinos abroad. Maybe you are in the US, Australia, or in any other parts of the world. Maraming salamat sa pagtutok and welcome to another episode of our The Property Geek YouTube channel. We are at the clubhouse, the brand new clubhouse of Zadia, and look at this one. Designed by the Leandro Locsin architectural firm. Look at this one, parang wala ako sa condominium development. It feels like this clubhouse is designed for a luxury development of a lot only or a house and lot community. But look at this one. Mamaya i-explore natin, but the intention of this video, katulad ng sinabi ko sa una nating hook for this video, bakit ba napakahalagang malaman na mag-invest tayo dito sa Zadia right at this time habang hindi pa nagla-launch yung mga condo prices or property prices dito sa area. Maraming nagtatanong sa akin, Jaire, balitaan mo ako kapag meron ng condo development na ilo-launch katabi ng SM New Valley. Well, ngayon wala pa, but it is possible na mag-announce si SMDC or si Ayala Land sa tabi naman ng Ayala Malls New Valley in the near future. Pero ang malaking question, magkano na kaya ang price at that time? Why we still have pre-selling property or condominium development just like Zadia on where we are right now? Napakaganda po ng location dito at our top view, i-explore natin through drive kung gaano siya kalapit sa mga mahahalagang landmarks dito sa area. Kaya tara, samahan niyo ako and let's explore Metro Santa Rosa once again and be familiarized dito sa location ni Zadia. Bago ako sumakay ng car, isa pang landmark is Museum for Architecture and Residences, and they are planning to also launch it this year. So imagine yung mga landmarks na katabi ni Zadia at kaya tayo magdadrive kasi ito yung intention ko, for you to appreciate gaano kaganda yung location ni Zadia. Kaya tara! Tara, drive na tayo. Kasi excited talaga ako mapaikot kayo or umikot tayo dito sa area. Kasi first time ko din makikita ang dami or ang laki na rin daw ng development sa harap or facade ng SM Valley. Pupunta din tayo. And maybe medyo napapaisip kayo, Jaire, maganda pa rin ba mag-invest ng condominiums dyan sa Pilipinas? Of course, to be honest, marami tayong nakikita na may condominium oversupply po. And hindi pa maganda mag-invest sa condo, maybe mag-house and lot. Pero depende yan sa intention. Kasi ito ang katapat natin, naalala nyo sinasabi ko, magiging commercial area lang yan. Pero, in the latest development plan ng Greenfield City, magiging another condominium projects yan. Pero sa baba, ina-maintain pa rin nila na merong commercial area. Imagine na katapat ni Zadia, pero ito sa plan kasi ng Greenfield Development Corporation, hindi na siya gated. Ito sa Zadia parang nasa subdivision tayo Gated tayo, merong main guard sa
gate, and then at the same time, merong mga guards pa sa per building. So, ang ganda ng location niya. And yung mga developer na yan, kung talagang hindi na maganda mag-invest ng condo, hindi sila gagawa ng another condominium project in the future. Tataas po yung demand dito sa area. Kasi right now nga, kumanan lang tayo ngayon. Gusto ko kayong iikot kasi ito, nilalakad ko lang to eh. On our left side, I don't know if nakikita sa camera kasi naharangan lang ng mga trees, pero meron ng pathway yan. Anyway, na-feature naman na natin yan, no, sa mga previous videos natin. Walkable lang po talaga to. In the future, mas magiging walkable ito. Ngayon, hindi lang natin na-appreciate more kasi marami pang mga blanco na mga land, pero kapag na-develop na to, it will be just like BGC, pero more of open and greeneries. So ito yung sikat na sikat, si Iho Bakery, nakakabukas lang nila ng another branch nila sa Alabang, and bukod dito sa mga outlets na dinadaanan natin ngayon, walking distance lang din si The Medical City. Kanina, hindi ko nabanggit, kumaliwa tayo, pero kapag umana naman tayo, makikita natin yung Eton City development. So, meron dyan itatayong bagong planta ng yogurt plant at yung lagi kong sinasabi na University of the East at yung access natin papuntang University of Santo Tomas. 3 minutes away, nasa South Luzon Expressway, Eton City exit ka na, going to Ninoy Aquino International Airport, Makati, and BGC. Kaya, tinirihan ko po ngayon yung dati kong pinaparent na studio unit ko sa Zadia. Kasi, panalo ka kay Zadia eh. Regardless if you will use it for end use, bababa lang ako, nandito na lahat ng kailangan ko. Tatawag lang yung kliyente ko pagbaba ko. Sige po, mag-tripping tayo, mag-site viewing tayo, magkita tayo dito sa Paseo or sa Eton City Square. Ang bilis ko lang makapunta. Imagine the time, energy, and effort na nasasave ko, and the transportation cost sa gas allowance ko. Yun yung hindi natin nakikita kay Zadia sa ngayon, pero long-term benefit ang dami po. Rental business, nagpa-property manage na rin tayo. I am very happy to say yung combined unit ko ngayon na hinahawakan, nag-rent po yung isa sa executive ng Fujifilm, one-time payment, yung kanyang 1-year rental. And at the same time, yung mga studio units, sa awa po ng Diyos, fully occupied naman po siya. So regardless if it's end use and if it's for rental business, ang ganda ng location ni Zadia. Ngayon, naghahanap tayo ng condo na katabi ni SM Nuvali, katabi ni Ayala Malls Nuvali, pero nandyan si Zadia na hindi lang yung malls, workers ng malls or mga nagpupunta sa mga big malls na to pag nagbukas yung magiging market nyo. May market kayo for the executives ng Technopark, may market kayo for the workers ng ating major hospital here, which is the Medical City South Luzon. And currently, marami na po mga doctors, nurses, mga executives ng Technopark, no, na nagre-rent dyan as of the moment. So ngayon, nandito na tayo sa main connector or service road ng Metro Santa Rosa. On our left is Paseo de Santa Rosa. By Greenfield City, lalampas lang tayo ng konti, nasa Nuvali na tayo. So, magdidire-diretso tayo. I don't wanna cut this video kasi wala naman traffic ngayon eh. Ayun, nabati tuloy ako dyan, no? Medyo may papaliko na armored car. Medyo nagkaroon tayo ng konting-konti lang, no, na stop. Dire-diretso ulit tayo. Nakikita niyo yung signage na Greenfield City. Actually, when we turned left, pwedeng hindi ko na kayo iikot eh, dun sa walking distance na Paseo or commercial area ng Greenfield City. Ngayon, sarado lang siya, nire-renovate lang yung road, pero pag nagdire-diretso tayo from Zadia, yung building na yon, dito na agad tayo. Ngayon, dyan ako pumapasok, and then coming from Nuvali, coming from the expressway, kapag nasa side tayo ng Maplasan exit, dun lang ako papasok, nandun na agad ako sa area ni Zadia. Location-wise, sobrang panalo po si Zadia. So, nandyan na si Museum for Architecture and Residences, yung pinakita natin kasi ito na nga si Vista Mall eh. Minsan, nag-jog ako, pupunta lang ako ng Vista Mall, nakakaabot niya ako hanggang dito sa Nuvali kasi actually ito na, si Soledad 1 Nuvali. Andyan na siya, yung Starbucks. And then, ito na si Museum for Architecture and Residences. Abangan natin yung launching yan. That would be the very first luxury development here in the area na may art gallery sa ground floor. And knowing na sobrang lapit niya kay Zadia, imagine kung gaano kalaki yung
i-appreciate na market value ni Zadia in the near future. Mamaya, magdi-discuss tayo. Babalik naman tayo doon. Iikutin pa natin yung clubhouse at mas i-discuss natin kung gaano kaganda yung payment term at computation ngayon ng mga available units ng Zadia. So imagine, yung location ni Zadia, pupunta ka lang dito sa main connector, yung service road ng Santa Rosa Tagaytay Road, nandito na agad si New Valley. At konting drive lang. So imagine guys kung gaano kaganda yung location ni Zadia. Hindi na natin papasukin ng sobrang lapit si Ayala Malls New Valley. Pero pwede naman pala. Gio, no? Sige, pasukin na natin kasi gusto ko rin makita yung facade ni Ayala Malls New Valley. Anyway, baka kasi mamaya medyo mapaisip kayo, baka malayo siya, Jaire, kasi akala ko ba isang street lang, papasukin lang natin si Ayala Malls New Valley, tapos babalik lang ulit tayo. Yung crane na yan na nakikita nyo, yung mataas, yung dalawang crane na parang pavi, ayan na agad, si SM New Valley. So imagine, wala pang 3 minutes, no, na nag-drive tayo coming from Zadia. Kung doon tayo lalabas sa may malaking signage ng Greenfield City pag nag-open yun, imagine yung proximity nyo. Hindi lang sa isang malls po yan, hindi lang sa isang estate development. Matatamaan natin yung 2 big malls, matatamaan natin si Greenfield City, Expressway, major universities, nasa middle po ng everything si Zadia. So I hope na-appreciate nyo kung gaano kaganda yung location ni Zadia. Ang bilis. Meron na agad tayong signage ng Ayala Malls New Valley. On our left, yung tapat nitong elevated parking, nandito yung point-to-point bus, yung mga yellow buses na na-feature natin before going to Makati and BGC. So, ito yung extension ng Ayala Malls New Valley. This is their technically Ayala Malls New Valley 4. So, ito yung mga stores dito, para siyang Greenbelt stores, yung gusto nilang ipwesto. Of course, Ayala Malls New Valley, SM New Valley, different developer. So, technically, competitor sila. Pero, imagine yung lapit nitong magdalawang malls na to and yung magiging market value appreciation or price appreciation kapag nag-launch ito. Ang target nga nilang dalawa parehas, October this year. And dumaan lang tayo, pumasok lang tayo ng konti dito sa New Valley. Tanaw na dito itong SM New Valley. So imagine yung lapit ng dalawang big malls and yung proximity ng location ni Zadia for these malls. Lalabas lang tayo ulit sa Santa Rosa Tagaytay Road at bukod sa The Medical City South Luzon, malapit din po si Zadia dito kay Healthway Medical Center, one of the major hospitals here in the area which is currently performing kidney transplant. Meron kang universities, meron kang technopark na malapit, healthcare, and yung mga commercial developments. Kaya sa lahat ng mga ino-offer ko na condominium developments from different brands, from different developments, dito talaga ako nakakuha kay Zadia. Kasi kung ano yung bibilihin nating property, regardless if anong type pa yan, if it's condo, if it's lot or house and lot, kung nasa na yung location yan, hindi naman na natin matatransfer yan eh. Forever nandyan na yung location. So, we have to be very smart. Ngayon, hindi natin nakikita pa kung ano yung importance or kagandahan ng property. Maybe kasi, katulad nga yan, marami tayong nakikita sa balita, pero real estate will just correct itself in the future. Ganun naman po palagi. So, ngayon, dinadaanan natin yung papunta sa SM New Valley. Very smooth. Isang road lang, andyan na po agad. At yan, hindi ito yung magiging usual SM development natin ha. Bukod sa ito is nakatag sa one of the premier malls, parang SM Aura and SM Lanang Premier. This SM New Valley, nakikita ko na magiging MOA complex siya. Kasi bukod sa mall, magkakaroon sila ng NV office tower. That would be, if I'm not mistaken, a 17th floor office tower. Maganda rin po yung development niyan. And at the same time, we will also be having our own SM Trade Hall or SM Convention Center here in the area. Not to mention pa yung katabing Park-In International Hotel dito kay SM New Valley. Kaya ngayon napapaisip nga ako magkakaroon kaya ng condominium development if may itatapat silang Park-In International Hotel dito kay SM. So ngayon, habang uncertain pa kung magkakaroon ng residential development for rental business, i-take natin yung opportunity na andyan naman si Zadia.
ito yung price niya ngayon. In the future, magkano ba yung price kapag may dinevelop silang iba? Of course, matalino din yung mga developers na yan. Papakyatin muna nila yung presyo bago sila mag-offer at mag-launch. Of course, we don't expect na yung presyo na nakikita natin ngayon kay Zadia at kung magkano lang siya monthly, ganun din in the future. So, hindi naman tayo talo kay Zadia. At least nga si Zadia hindi lang malapit sa isang development, nakagitna siya. Zadia is in the center of gravity of the development, and the good news is it's holding the Santa Rosa address. Wow, ang dami ng developments at buong-buo na yung SMU Valley. So, akyatin natin saglit, punta tayo sa favorite location natin, yung overpass, para makita natin kung ano lang itsura nitong SMU Valley. Hindi ko alam kung ito talaga yung color niya, terracotta, tapos gold. What can you say guys about sa color combination? Pero, pwedeng maging base paint lang yan, or baguhin nila, or hindi pa lang talaga natin na-appreciate yung final output niya. So, let's go there. This is SMU Valley Development right now, and alam niyo na kung bakit parang halos weekly, hindi na tayo every quarterly, halos weekly or monthly na tayo nag-update ng developments dito sa area kasi ang bilis ng development dito sa area. So imagine, kumpleto na. It's a gold signage, no? SMU Valley, signaling that this is a premier mall of SM. And at the same time, if pumunta dito tayo sa harap, marami ng mga nakapark na cars kasi marami nang nag-a-apply, tuloy-tuloy yung inspection, and yung main entrance nila, bukas na. So, possible talaga na mag-launch later this year, October 2026, itong mall na ito. And I think, if I'm not mistaken, baka nga ito na yung ND Office Tower, yung 17 floors na to, yung currently ginagawa dito sa side na to kasi para siyang building eh. So, abangan natin kung ano yung magiging developments niya. Pumunta lang tayo dito para mas makita natin yung developments ni SM Ayala Malls Nuvali, pero balik naman tayo kay Zadia kasi bukod sa nagiging development sa labas ni Zadia, gusto ko ring i-showcase kung bakit gaano rin kaganda sa loob ng Zadia and bakit hindi ito yung usual condominium developments na nakikita nyo sa ibang mga projects, most especially sa Manila. We're back here sa clubhouse ng Zadia after our road trip. Ang init parang ang sarap ng orange juice di yun Joke lang. So, I just want you to see kung ano na ang itsura ng clubhouse or the central amenity of Zadia. Because right now, it is working na. May mga nakakapag-swim na dyan ngayon, wala lang nagsuswim pero laging maraming nagsuswim dito. And imagine, ang ganda ng swimming pool nila. It's not your usual swimming pool na makikita nyo sa ibang condo. So, very luxe yung feels. And at the same time, dahil pa diamond nga yung layout, hindi masikip yung feeling. Ang laki ng open space dito sa gitna, sa central amenity. This is the Tower 2 and ito yung Tower 4. Right now, araw-araw yan, long working hours talagang tinatapos na nila. I think, mauuna pa to. Magiging way ahead to sa target completion date nila kasi 100% fully funded at nandito yung mga pre-selling natin na for as low as 17,000 pesos per month, makakakuha tayo ng unit dito sa Tower 4. Mamaya i-discuss natin siya. Ngayon, explore muna natin yung clubhouse. So, bukod dito sa napakaganda na swimming pool, operational na rin yung ating gym. Yes, we have a gym here in the area. So, nandito siya sa side na to. May nagjo-gym lang ngayon. So, for privacy, hindi lang natin siya pwedeng pasukin, Okay yung gym, Hindi lang siya yung fully, talaga na gym na maraming treadmill. Pero, okay na siya, Functional naman siya. If you wanna just like go to the gym, at ang maganda dito, kasama na sa Homeowners Association dues. So, you don't need to enroll na. Like, for example, sa mga gym like Anytime Fitness. And then, at the same time, yung back nito, bago tayo pumunta sa likod, ginagawa na rin yung mga shower area, tsaka yung mga comfort room. So, in progress yung construction natin. At dito sa likod, dito yung susunod na phase, which is nandito yung covered basketball court and I think yung function area. This one naman, I think, ang magiging area na to, pwede sila magtayo ng cafe, or any fruit stand or juices kapag may mga nagsuswimming. And ito, off-limits to. Right now, I don't know kung ano yung pwede nilang gawin, pero pwede itong maging property management office, another lounge, or a function area.
punta tayo. So, very PWD friendly tong clubhouse na to. So, bukod dito sa stairs, meron silang ditong ganitong walkway or path for PWDs. So, very friendly sa PWD and okay rin, no, yung ginamit nilang material. So, yeah, this is the clubhouse of Zadea. Ngayon, punta tayo sa bago nilang model units sa newly turned over na building which is sa Tower 3. We are now here sa Zadea Tower 3 and just like sa Tower 2, same na same lang yung lobby natin. So as you can see, we have this lobby, we have this kind of greenery, totoo pong plants to, and of course, ganito rin yung style niya. So the layout kung nasan yung mailbox na nasa likod ng reception area, ganito din sa Tower 3, Tower 2, and of course, sa ginagawang Tower 4. So this is an example, bakit ko ito laging pinapakita para makita natin yung consistency and quality kung paano gumawa si Greenfield Development Corporation na consistent sila when it comes to the quality of their work. So tara, puntahan natin yung model unit dito kasi ngayon first time ko pa lang din siya mapupuntahan. Right now, lahat ng mga units natin dito may scenic elevator siya bukod sa service elevator. So dito, no, I don't know if kita nyo, nasa 8th floor lang tayo pero kita nyo na yung view, and at this side, no, kita ko yung Laguna Bay view. Ang bilis ng elevator. So yeah, ito yung view na nakita ko. Ang ganda ng view niya. Imagine 8th floor pa lang tayo. So tara, punta tayo sa Unit 808. So, nandito na tayo sa Unit 808, one of the model units, brand new model unit sa Tower 3. Surprise din for me kasi ngayon ko lang makikita, pero wala pala siyang laman. But, at least makikita natin kung ano yung deliverable unit, no? Meron tayong isang makikita, Unit 820, same floor, baka yun, dressed up na siya. But, ito halos ka-size to ng unit ko. And as we enter, ang nagustuhan ko dito na I think this is an improvement, no, from the Tower 2, yung base cabinet kasi ng Tower 2, dito sagad yung hanggang itong mga cabinetry niya. Pero dito, nag-leave sila ng open space. Tara, lapit tayo. Nag-leave sila ng open space here, and ito, pwede natin itong paglagyan ng parang shoebox, no? Shoe area. So, nakatago siya. Kasi ako sa unit ko, parang hindi siya nakatago eh. I think this is a 24.9 square meter. Yung size ng restroom niya, for a 24.9 square meter studio unit, this is still a very spacious one na pwedeng-pwede kang maglagay ng washing machine. Out of all the studio units from different developer, ito pa rin yung may pinakamalaking restroom. So, laundry area, kayang-kaya siya ipasok. And if ako, dito ko ilalagay, no, yung bed ko, pag ganito yung positioning, para pagising ko ng umaga, look at your view. Pagising ko ng umaga, ito yung view ko. Wow, ang ganda ng view dito sa Tower 3, and pwede ko dito ilagay yung television ko. So, meron na ditong mga sockets. So, technically, this is the deliverable unit if you buy a condo here in Zadea. And mataas yung floor-to-ceiling height, kaya yung iba, nag-loft type sila. Nasa taas yung bed, sa baba, nandun yung sofa. Tara, punta tayo sa 820, same floor, baka yun dress-up model unit na. So we're here at Unit 820. Hindi rin po pala siya dressed up, same lang siya. Pero gusto ko lang din makita kung anong itsura ba. And makikita natin yung consistency and quality kasi ng work eh. So ito naman, ang view naman niya, partial mountain view and then partial itong amenity view. Kita pa rin natin yung ibang buildings. Ang nagustuhan ko naman sa gawa ni Zadea is that ang ganda na blank canvas siya. Pero hindi siya yung blank canvas na kailangan mo pang pinturahan, may kailangan ka pang gawin para maging livable na siya. I mean, pwede ka nang hindi kumuha ng interior designer. Pwede mong laruin to sa Pinterest. Pwede mong laruin yung mga favorite na furniture mo sa IKEA, plug and play, mga modular cabinets. Pwedeng-pwede na dito at magiging maganda pa rin yung output niya. Which is, dahil wala tayong dress model, pinapakita ko ulit sa inyo ngayon kung ano yung ginawa ko. Ito naman, pina-interior design ko, yung unit ko. So, personalized or technically customized, no, yung mga sizes kasi yun dapat yung tignan natin eh. Dapat maging spacious pa rin at dapat yung mga ilalagay natin sa condo unit natin, since maliit nga lang siya, dapat naka-tailor fit siya para walang masayang na space. So,
pwede tayo magpa-interior design or pwede rin kahit hindi na. But if gusto nyong maging maganda sa rental business in the future, of course, we also need to invest. Para lang yung ibang business din, parang food business din. Kailangan sarapan yung product para maging attractive siya. So, ganun din po sa rental business. Marami din tayong competitors dito, pero ano ba yung unique side ng magiging rental business natin para maging attractive siya for Airbnb or long-term lease? So, let's take a look at the most affordable price that we have right now on Tower 4. So, this is on 5th floor, unit number 9. The size is 23.65 square meters. The total contract price, including the transfer of title fees, is only at 4,867,910.29 centavos. Yes, you heard it right. Less than 5 million pesos makakakuha pa po tayo sa Tower 4. We just have to pay a monthly down payment of around 16,916 pesos and 54 centavos for 27 months. It also includes na rin yung reservation fee. Same amount na rin like ating monthly down payment term. Again, around 16,916 pesos. So I am converting it right now in dollars. Right now, nasa 61 peso yung conversion. It's only at $277 per month. Makakakuha ka na ng rental business just like this. Again, yung sinasabi ko sa introduction, you may observe kung gaano kaganda yung view. And nandito si Mount Makiling, kitang-kita na nga yung isang commercial building on the East Block location of the New Valley area. At nag-road trip tayo kanina, nakita niyo yung potential ng area na to. Hindi lang malls yung magiging landmark ni Zadia in the future. Again, there's a reason kung bakit condo development ulit yung itatayo sa tapat na to. Greenfield City pa lang. Kung napanood nyo yung development updates ko, magkakaroon tayo ng emerald necklace dito just like in Chicago. Magkakaroon tayo ng active zone or fitness zone in the area. Right beside it is the plaza, just like yung mga nakikita natin sa Europe. Convention Center, plano din itayo dito. They are in talks right now with 5 hotel brands. So imagine, dito pa lang sa loob, sa tabi ng Zadia yung development, how much more dun pa sa labas na napakalapit niya din, holding a Santa Rosa address, and at the same time, universities ang lapit pati sa South Luzon Expressway exit. I am a living testament because I am living here right now. For end use, for retirement, napakaganda ng pwesto niya. For rental business, nagpa-property manage ako. Average 20 to 25,000 pesos per month ang studio unit. Ang combined units nasa around 40,000 pesos per month on the average for a fully furnished one. Hindi tayo mauubusan ng market dito. Institutional, commercial, and at the same time, pati medical, meron po tayong market. And at the same time, yung mga expats na pumupunta dito sa mga companies nila inside the Technopark zones of Santa Rosa, Laguna. So I hope mas na-appreciate nyo si Zadia ngayon kahit na ang dami na nating mga videos about this project. But I just want you to take the opportunity bago pa mag-launch this October 2026, bago pa mag-shoot up yung price, pwede tayo mag-reserve dito for as low as $277 hanggat malaki pa rin po yung palitan. Ang dami kong ino-offer na condominium project pero dito ako nakakuha because I really believe sa potential ng project na to. It's not just the potential kasi nangyayari na. So, if you want to inquire, if you want to have a Zoom presentation, or if you are here in the Philippines and let's have a site viewing, please contact me through my mobile number, WhatsApp and Viber. That is +63927-185-1590. My business email, thepropertygeekph@gmail.com. Bisita naman po kayo sa Facebook page natin, The Property Geek, and you may directly message me at my personal Facebook account, that is Jaire Valerio Mamaklay. We are still contributing at the Manila Bulletin Property Living section, and maraming salamat sa pagtutok. Thank you ng marami po. Sa second half, nandyan pa rin po kayo ng taong 2026. This is Jaire, your Property Geek.